God is good. And all the time, God is good. So, kumusta po ang bawat isa? Buti naman po. So, magandang umaga po sa bawat isa. So, ano pa? So, tunay nga po na sa biyaya at grasya lang po ng ating Panginoon tayo nakakatayo. At I really thank God for the opportunity na makatayo dito sa inyong harapan. Bago po ako magsimula, ako nga po pala si Sister Maricel Digrano. Sa God is Love Church po ako. Sa pangunguna po ng aming pastora ni Pastora Cathy. So, I believe na ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito is hindi po magiging void. So, kundi, sabi po sa ating panalangin kanina, it will fulfill yung purpose ng ating Panginoon. Sige po, so, wala ko. So, sige po. So, bago po tayo meron lang po muna akong ipapakita na isang video. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Sige po, so kung meron po tayong mga Biblia, samahan niyo nga po ako sa ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan po sa John 10:27 to 28. Tumayo po tayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Let's pray. Hallelujah. Lord, we praise you and we glorify your name, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang mga salita nyo ay isang tabak, magkabilang tabak, that it will penetrate our bone and marrow, O God. Lord, hayaan nyo nga po, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, is mahayag ka sa umagang ito. Kayo nga po ang manguna, itago nyo nga po ako sa inyong likuran. Use me as your vessels only, Panginoon. Maging daluyan lamang po ako ng mga salitang nagmumula sa inyo lamang, O Lord. At hayaan nyo nga po, Panginoon, ang mga salitang ito is maging kalakasan, maging pagpapala sa aming mga kapatid na makakarinig nito, God. Salamat po. We entrust to you everything, O Lord. Banal na Espiritu, be with us. Manguna ka sa gawa nito. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen and amen. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. So, based po doon sa nakita natin na napanood po natin sa video, it's very clear po yung revelation, no? Yung revelation ng Panginoon.
So, ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is Hearing the Shepherd's Voice. Hearing the Shepherd's Voice. So, doon po sa doon po sa ating napanood, na-reveal na no na tanging ang makakarinig lang po ng salita ng tanging, sabi nga, yung mga tupa, kilala po nila kung sino yung kanilang shepherd. Napakadaming test, napakarami pong nag-try pero wala pong sumunod sa kanila. Kundi doon lang po sila sumunod sa kanilang shepherd. So, sabi po dito, in the stillness, the shepherd, gentle voice, kahit daw po maliit, gentle voice, calls out, guiding us with wisdom and love. Let us open our hearts, no, to His tender guidance, trusting in His unfailing care as we follow the path He has laid before us. Kung ikaw daw po isang tupa, siguro, isa kang tupa, ikaw ay takot, nag-iisa ka, siguro lalo na ang iniisip mo is mapapahiwalay ka sa magulang mo na tupa, and baka kainin ka. Sabi nga sa sulat ng ating Panginoon, this it's like a sheep without the shepherd. Mahirap kung wala pong shepherd. Even daw po dito sa ating mundo, even noise, kahit yung noise dito sa ating mundo, is nagbibigay ng takot sa atin. Pero once we have the voice of God, di ba pakiramdam po natin we are safety. We have the security. At alam po natin that we can trust dahil meron po tayong Panginoon. And that's our shepherd. Sabi po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Pagbulay-bulayan po natin, sino nga ba ang ating shepherd? It's only our Lord, Jesus Christ. Para daw po sa isang Kristiyano, hindi po daw, sa isang Kristiyano, natural na daw po sa atin na marinig ang salita ng Panginoon. Because we are born. Nung nakilala po natin ang ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoon at tagapagligtas, na tayo po ay naging born again Christians, sabi nga, it's very natural na daw po sa mga Kristiyano na marinig ang salita ng Panginoon. Di ba sabi sa atin, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. At tayo po ay mga tupa at dapat po alam natin ang salita, ang tinig ng ating Panginoon. So how we recognize? Sige po, sa recognizing the shepherd voice. Anong gusto ko mag-mic? Mag-mic muna. Sige po. So, recognizing, hello. Recognizing the shepherd voice. So we need the familiarity. We need the familiarity. Knowing the shepherd's voice through constant interaction. Sabi po dito, very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. John 5:25. So kailangan daw po, we need to familiar yung salita ng Panginoon. And we know na mapapamiliarize natin ang salita ng Panginoon if we are reading yung pong Biblia.
Kasi narito po, nandito po nakasulat ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. If you know the Word, it's easy to be familiarized with the Word of God. Discernment. Ability to distinguish the shepherd voice from others. We need to discern. Kailangan po i-discern natin yung voice na naririnig natin. Doesn't mean, iba-iba po ang voice na naririnig natin. Sa umaga pa lang, sa pagising mo pa lang, ang dami na pong mga boses na maririnig natin. Sino nga ba ang uunahin natin pakinggan? Kailangan po, pagising natin sa umaga, unahin po nating pakinggan ang salita ng Panginoon. We need to discern. Napakarami, lalong-lalo na po pag may mga problema. Unang-una na naririnig natin yung mga problema, lalo na't makaka-receive tayo ng mga balita kung saan, sa Pilipinas o kung dito man. Di ba na-change na yung ating umaga, na-change na yung mood natin. Kasi iba na yung nauna na yung balita, yung masamang balita na napakinggan natin. We need to discern and to distinguish ano nga ba at sino nga ba ang dapat nating pakinggan. Discernment. And we need to trust, willingness to follow the shepherd guidance without hesitation. Sabi nga, if you are doubt, mawawala yung tiwala mo sa ating Panginoon. We need to trust. Magtiwala po tayo sa Panginoon na He will do mighty things that we could imagine. Willingness to follow the shepherd guidance without hesitation. We need to follow the shepherds na hindi po tayo mag-aatubili. Recognizing the shepherd voice. So we need familiarity, discernment, and trust. Sige po, number 2, the shepherd call. Sabi po dito, the shepherd calls, I am a good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Sabi sa John 10:14. Alam po ng mga sheep kung sino po ang kanyang shepherd. Kagaya po ng nakita natin kanina sa video, they know kung sino yung shepherd nila. Sabi po, nung unang panahon, ang yung pong mga shepherd is hindi pa ganon daw kalawak yung kanilang mga pinapastol. Minsan daw po, naghalo-halo yung flock 1, yung flock 2, flock 3, nagmi-mix na po siya sa isang place. Pero paano nga ba nila malalaman? Hindi po kasi katulad ngayon, meron na mga branding. No, naglalagay na sila ng branding sa bawat sa mga sheep nila or sa mga animals nila. Pero ang sheep daw po, malalaman nila kung sino yung shepherd nila pag binuka ng shepherd nila yung bibig nila. At narinig ng sheep nila, ng mga sheep, kung sino yung nagsasalita. They know their shepherd. So, dapat ganun din po tayo, mga kapatid. We must know kung sino yung shepherd natin. Dapat alam po natin, napakaingay po ng mundo. Kaliwat kanan kung ano-ano po ang nangyayari. But, kung hindi po natin alam kung sino yung shepherd natin, tayo po ay mapupunta sa ibang flock, sabi nga, sa ibang place, no? Sa ibang shepherd. So sabi dito, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, and my sheep know me. Hear the shepherd voice. The shepherd calls out to his sheep, inviting them to know and follow him. Recognizing the shepherd, and we need to follow the shepherd. The sheep knows the shepherd voice and responds to his call, for they are intimately acquainted with him. Intimately acquainted. Kung tayo po, wala tayong intimate relation sa ating Panginoon,
hindi po natin maririnig ang salita ng Panginoon. So we need to have intimate relationship po sa ating Panginoon. We need to follow, no? We need to follow our shepherd, the sheep willingly to follow the shepherd, trusting that he will lead them to the green pastures and still waters. And we need to follow them. We need to trust, no, ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan po talaga mga kapatid, kailangan pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon araw at gabi. Kasi kung hindi, tayo po ay hindi natin malalaman kung ang Panginoon nga ba yung nagsasalita sa atin. Baka ibang boses na yung naririnig natin. Sabi nga po dito, following the shepherd. May mga instruction, no? I will instruct you and teach you in the way we should go. I will counsel you with my loving eye on you. Sabi po sa Psalms 32:8. Hearing the call, staying close, and obedience in place. The shepherd voice call us to follow him, inviting us to walk along him and learn from his wisdom. He is inviting us to walk with him. So tayo po, sabi nga, if we are relying sa sarili nating kakayahan, hindi natin may ririnig ang salita ng Panginoon. We need to follow, no? Sabi nga dito, maraming ginagamit ng Panginoon. Hindi lang sa salita niya ginagamit. Meron din pong ginagamit ng ating Panginoon sa mga mentors, sa mga pastors natin. Isa din po yun na ginagamit ng Panginoon para marinig po ang salita niya, para po mag-echo. We need to stay close. Sabi nga kanina, no, a sheep without pen, sabi nga, walang penthouse, para lang isang bata na walang magulang. So, ganun din po, we need to stay close sa salita ng Panginoon. We need to stay close sa flock, yung shepherd natin. Kasi, kung wala po tayo, sabi nga kung hindi tayo, by keeping close to the shepherd, we can better discern his guidance and find in his security. Pag malapit po tayo sa Panginoon, lalo po nating madidiscern yung kanyang guidance, kung ano yung gusto niya sabihin para sa atin, kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. At lalong-lalo na yung protection and safety niya po. So, obedience and faith. Sabi nga, as we heed the shepherd calls, we demonstrate our trust in him. By stepping out in obedience, even the path ahead is clear. Obedience and faith. Sabi nga, mahirap mag-obey. Mahirap mag-obey kung tayo lang po ang masusunod sa sarili natin. But because if we have faith at uunahin natin ng Panginoon, mabilis na, very easy na po ang pagsunod sa Kanya. Napakaraming inuutos ang Panginoon, no? Pero sabi nga, unahin nyo ako bago pa ang iba. Isang utos ng Panginoon. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, no? At pangalawa naman is love your neighbor as you love yourself. Pero minsan, if we don't obey, paano pa? Sabi nga, if you don't have faith, no? If you don't have faith, paano ka mag-o-obey sa salita ng Panginoon? Sabi nga, we demonstrate our trust. We need to demonstrate our trust by stepping out in obedience. Doon po unang nakikita ng Panginoon that we really trust Him if we are obey, no? Kung tayo daw po is mag-o-obey. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Trust in the Lord, mga kapatid. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang bukas, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Pagising pa lang natin, maya-maya hindi natin alam, but tunay, ang Diyos lang po ang nakakaalam. All we need to do is to trust Him and to listen His voice, His will for us.
Sabi po, trusting the shepherds, we need to surrender, no? Surrendering to the shepherd, resting in the shepherd care, and responding to the shepherd voice. We need to surrender. Kung meron pa po tayong mga tinatago na karumihan na hindi natin mabigay-bigay sa ating Panginoon, let's pray for that, na ma-release natin. Kung ano man yung mga hindi natin may suko, hindi natin may surrender sa ating Panginoon. No, it's about time, mga kapatid. We need to trust, no? Sabi nga, His will is better than His ways is better than our ways. At alam ng Panginoon kung ano yung higit na nakakabuti sa iyo. But all we need to do is we need to surrender. Resting in the shepherd's care. Kung pagod na po kayo, pwede po kayong mag-rest sa care po ng ating Panginoon. Sabi nga, trusting that the shepherd will provide for every needs and protect us, even in the darkest valley. Kahit na marami kang pinagdadaanan, may problema ka sa family, may problema ka sa trabaho, may problema, isuko niyo po sa Panginoon. Entrust. Entrust niyo nga po sa Kanya. Sabi nga, He is our resting place. Diba? Sabi nga, doon lang tayo makakasumpong nakapahingahan sa ating Panginoon, hindi sa sarili po natin. Kasi kung tayo lang, nakakapagod po. Lalo na pag sa trabaho, sobrang pressure, pagod, isuko nyo sa Panginoon. Ang sabi nga, and every day, yung restoration po ng Panginoon is ipagkakaloob niya sa atin. And truly, our shepherd is our resting place. Responding to the shepherd voice, quickly obeying the shepherd's call and instruction without hesitation. We need to quickly obey. Sabi nga, pag kilala mo ang Panginoon, mabilis na po sa atin, mabilis na sa iyo na sumunod, na mag-obey whatever, kung ano yung pinag-uutos niya. So all we need is to trust our shepherd. Sige po, abiding the shepherd. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. John 10:27. We need to abide sa ating shepherd. Stay close, listen attentively, and follow faithfully. Kailangan lang po natin na maging close tayo. Huwag nating kaliligtaan ang mga pagkakatipon. Hindi po porket may mga online, mas maganda pa rin po yung face-to-face. Kasi dito po, pag face-to-face, magpapalakasan tayo. We will encourage one another and always, sabi nga, always speak the words of wisdom sa ating mga kapatid. Laging encouragement ang ating ibigay sa ating mga kapatid para tayo mismo, sabi nga, magpapalakasan tayo ng salita ng Panginoon. We need to stay close, no? Stay close, remain near to the shepherd. Dapat daw malapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lalayo, mga kapatid. Yes, there are troubles, may mga pinagdadaanan man tayo, iba't iba, yung mga circumstances natin, especially yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung nangyayari dito. But tunay nga po, mga kapatid, God is always in control. And we need to listen attentively. Kailangan makinig po tayo. Kasi ang boses po ng Panginoon is napakahina. Maliit, pero sabi nga, hindi naman siya vocally. Makinig po tayo at magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Sa panahon po ngayon, bihira na lang po ang mga nakakarinig ng salita, nakakarinig ng boses ng Panginoon. Meron po siguro iilan, pero ngayon po sa panahon natin, dito na po sa Biblia, nakasulat yung salita ng Panginoon. We need to follow faithfully, walk in obedience to His Lord, to His lead. Yung mga shepherd po, yung mga sheep po, pag narinig nila yung boses ng Panginoon, ng kanilang shepherd, sumusunod po sila kaagad. Nakita nyo kanina yung video, di ba? Narinig nila yung shepherd nila,
pumupunta sila kaagad sa shepherd nila. So dapat ganun din po tayo. Pag narinig natin ang boses ng Panginoon, kailangan we need to abide. Kailangan po sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen? So, what else? So, hearing the shepherd voice in the scripture. Consequently, faith comes from hearing the message and the message heard through the word about Christ. Sabi po, sabi sa Romans 10:17, the good shepherd, Jesus present as the good shepherd who cares to his flock in revealing the intimacy and relationship with his sheep. Ang ating pong good shepherd ay ang ating Panginoong Jesus. Nakasulat po yan sa Biblia. And kailangan po, sabi nga, listen to his voice. The shepherd voice is heard through the word of scripture. Kung hindi po natin babasahin ang salita ng Panginoon, hindi po natin malalaman kung ano po at sino po ang ating tunay na shepherd. Obeying his command. Oh, we hear the shepherd's voice in the scripture. We are called to obey his teaching and follow his perfect guidance for our lives. In summary, we need to applying the shepherd voice to our lives. We need to recognize, we need to respond, and we need to rest. Recognize, turn on. Turn our ears to hear the shepherd voice in scripture through the Holy Spirit. Response, we need to respond obediently and follow the shepherd's guidance and leading in our ways. And rest, find peace and security in the shepherd care, trusting his wisdom and protection. Mga kapatid, sabi nga po, we need to recognize yung salita ng Panginoon. Kaya kailangan po nating pagdili-diliin yung salita ng Panginoon araw at gabi. And we need to respond and rest. As we learn, sabi nga sige po. Sa conclusion, by cultivating a close relationship with the shepherd, learning to recognize his voice and responding with obedience and trust, you will experience the blessing of his guidance and the joy of walking in this perfect plan for your life. In summary po, sa ating napag-aralan, it's all about, kailangan po na marinig natin, we need to recognize, and we need to be obedient, and we need to rest. Doon lang po sa ating shepherd. Hindi po sa mga nangyayari. Sabi nga, alam naman po natin kung ano yung mga nangyayari. If we are really bothered, at tayo po ay nagugulo, entrust po natin sa Panginoon yan. Let's pray na we need to recognize yung salita ng Panginoon sa buhay natin. So, yun lang po. Nawa po, meron tayong natutunan sa umagang ito. So, let's pray. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita niyo, Panginoon, na nahayag sa araw na ito. We pray, Panginoon, na matuto po kami mag-obey ng mga salita niyo, ipagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon. Truly, O God, that you're in control, O Lord. And we entrust to you everything, Lord. Patuloy na manguna ka. We pray, Panginoon, na ikaw nga po, ang patuloy na bigyan niyo nga po kami ng mga kauhawan ninyong mga salita upang patuloy po kaming magsaliksik ng mga salita niyo. Teach us how to obey your words, O God, for you alone, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We entrust to you everything, Lord. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen.